wala na ako sa business family. Sisirain mo yung isang hintoy na walang ginagawa sa'yo. Yung mga business, mapagpalang araw po sa ating lahat. At yun, nasa bahay. Yan mga business, alam ko napanood niyo yung vlog patungkol sa akin. Nawakwak daw ako ng sponsor, or hindi naman malinaw doon na nawakwak talaga, kasi tinanong lang naman ako ni kuya kung may nagpaabot sa akin ng pera, natanggap ko na daw ba. Hindi naintindihan ko naman yung sinabi ni kuya. Ang tanong niya, hindi naman masama yun. Madami nagsasabi na ano naman, tinanong lang naman na kung may nagpaabot, kung natanggap na ba. Bakit daw ako nagalit? Ayan, ang mga komento ng iba. Oo, mga business, hindi naman ano yun, hindi naman masama yung tanungin, may dumating ba na pera. Mga business, alam naman natin na talaga nauuso yan ngayon eh. Nauuso yan ngayon na pangwawakwak sa mga, alam nyo yun, para lang sa ikasasaya ng mga taong nang wawakwak, ano. So ang sa akin lang, business, ang pumasok kasi sa isip ko nun, kaya parang naging ganun ang passion ko, ano ba yan? Ayan na naman, ito na naman, papaliwanag na naman ako. Bakit? Parang walang naniniwala. Parang, alam niyo yun, nasaktan ako. Kasi syempre, pinaliwanag ko na yung side ko na hindi mangyayari sa akin yan. Hindi ko gagawin yan. Ilang beses ko sinasabi, nag-vlog ako, nagpaliwanag ako sa vlog ni Kuya noong gabi na nakapag-usap kami na hindi ko gagawin yun. Pero bakit ito na naman? May ganung issue na naman na may nagpadala sa akin na hindi ko naman ginagawa, diba? So, para sa akin, hindi masama yung tanungin ako ni Kuya. Sumama ang loob ko kasi papaliwanag na naman ako. Wala bang naniniwala sa paliwanag ko? Diba? Pinaliwanag ko na yung side ko. Hindi ko gagawin yun. Ganun pa isusukli ko, diba? Ayun, papaliwanag na naman ako ulit sa ganun. Tapos wala na namang makikinig. May mangyari ulit na ganung issue. Ayun na naman. So, ang sa akin lang, yun ang nararamdaman ko eh. Umalis ako. Ayaw ko rin naman ipakita sa kanila na okay lang ako pero nasasaktan talaga. Gusto ko lang umalis na lang ng mga panahon na yun kasi
Siyempre, mga business, parang, ayun na yun, halo-halo na, kaya nga wala akong ibang nagawa, kundi umalis na lang. Kasi andun yung naiinis ako na nahihiya. Alam niyo yun, mga business. Kasi, naiinis ako dahil, yun nga, paliwanag ako ng paliwanag, pero parang bakit ganun? Bakit may mga ganyan na naman? Nahihiya kasi dahil, yun nga, marami sa inyo, sa mga viewers na nagsasabi, ikaw ang mahilig magpayo, ikaw ang mahilig magbigay ng advice. Natutuwa kami sa mga pag-a-advise mo, pero bakit ikaw hindi mo na-apply sa sarili mo? Yung bang ganun? Maging sa mga kagwang, sa mga kapatid kong kagwang, ayan, may napanood pa ako kaninang vlog, bago lang. Si Intoy ang nakikita akong matatag. Si Intoy ang nakikita akong hindi pa paano sa ganyan. Tapos bakit ganyan? Bakit ganun? Siya pa ngayon ng di ba? So ang sa akin lang sana, wala pang katotohanan kung ano talaga ang nasa likod niyan. Ano talaga ang plano nung nag-sponsor na yan, kung sino man yan. Ako nasasaktan lang ako, mga business, kasi may bago na naman. Katatapos lang na itong isa. Kahit man kayo, mga business, lumagay kayo sa ganung sitwasyon, may problema ka na nasolve na, nasolusyonan na yung problema na yun. Tapos yung problema na yun, eto na naman ngayon kasunod, ganun pa rin. So ang naramdaman ko, nasaktan ako. Pero hindi ko kayo masisisi kung anong naobserbahan nyo doon. Pero masasabi ko lang, 100% hindi ko gagawin yun. Ayokong gawin yun, sa totoo lang, mga business. Ayoko na yung pinapakain ko sa anak ko galing sa hindi. Magkakapera ka nga, pero makakaya ba ng konsensya mo? Hindi ko kaya yun. Gagawin ko yung ganung bagay. Parang magkapera lang ako, bahala na kung sino magiging taya. Parang sino magiging kapalit nito. Anong ba tingin niyo sa akin? Kahit naghihirap mga magulang ko, kahit na walang makain, kahit na sobrang kahirapan, hindi sumagi sa isip ko yung ganun, na para lang magkapera, itataya ko lahat kung sino mga mahal ko sa buhay. Itataya ko si kuya, si ate, para lang magkapera ako. Diba? Napakawalang kwenta ko naman. Ba't pa ako nabuhay dito sa mundo kung ganun din gagawin ko? Masama. Ang hirap magpaliwanag. Tapos pagkatapos, walang maniniwala sa'yo. Diba? Ang hirap ipaliwanag yung isang bagay na hindi mo naman ginawa. Tapos maraming nakatingin sa'yo ng mga, alam mo yun, kung ayaw sa'yo, pilit kang ibabaon. Wala pang nakapapatunayan, wala pang nakikitang na, si Intoy nga talaga, nawakwak nga talaga. Ba't hindi ko alam eh. Business, alam nyo yun, hanggang ngayon naguguluhan ako. Anong gagawin ko, ano.
May mga komento na talaga. Grabe kung magkomento. Antayin nyo yung karma nyo, sabi sa amin. Walang utang na loob. Mga business kung alam nyo lang. Masakit para sa amin yung pagsasalitaan nyo kami ng ganun. Tapos wala pa kayong napapatunayan kung ano talagang nangyari. Wala pa kayong napapatunayan kung ano talaga. Masakit sa amin yun. Paano pala pagka halimbawa dumating ang isang pagkakataon na mapatunayan na wala talaga akong kasalanan? May babalik nyo pa kaya yung mga salita na binitawan nyo para sa amin, mag-asawa, sa aking pamilya? Hindi nyo na may babalik yun. Andun na yun. Nandito na yun, nakabaon na. Masakit na, naramdaman na namin yung sakit. Hindi na ano yun. Kumbaga, sabihin pa natin na ay nagkamali ako yung inakala. Ay, mali pala. Pero ano pa magagawa nung ganun? Kasi eto na, nasaktan nyo na kami. Sa akin lang sana tingnan nyo muna kung anong pinangyarihan, bakit nagkagano. Hindi yung husgahan nyo muna kami bago nyo obserbahan kung ano nangyari. Nabalabas doon na parang guilty ako kasi umalis ako. Paliwanag ko sa inyo mga business kung bakit ako umalis. Gulong-gulo na ako, di ko na alam. Ayoko nang pag-usapan kasi pinag-usapan na pero parang wala pa rin. Kaya mas minabuti kong umalis. Mali yung ginawa ko na parang iniwasan ko na yung ganun. Parang inalisan ko yung isang bagay na hindi pa nasusolusyonan tapos lumayas na ako. Mali talaga yun. Parang nabastos ko pa si kuya doon. Yun nararamdaman ko masakit eh. May pangyayari na kasi. Isang bagay na nasolve na. Tapos ito, bago. Hindi nga bago eh, kasi ganun pa rin ang issue eh. Nawakwak daw eh. So, akin lang sana tingnan nyo muna. Hindi yung magko-komento kayo kung ano-ano sasabihin nyo sa amin. Masasakit. Masakit yan. Hantayin nyo yung karma. Ganun na ba kami kadesperado para magkapera? Ito lang, sanay naman kami sa hirap eh. Diba? Di naman kami yung tipong pagka wala na talaga talaga kakapit sa patalim para lang mabuhay ang pamilya. Nabuhay ko nga ang pamilya ko nun eh, kahit sa pagko-construction lang. Ganun kadumi ang tingin nyo sa akin. Inusgahan nyo ako. Nabila wala pa kayo napapatunayan. So, masakit yun para sa akin. Kasi at yun, maikli lang tong paliwanag ko mga business. Para dun sa nag-message na yun, kung sino ka man, sana masaya ka. Sana masaya ka sa ginawa mo sa akin. Sana makatulog ka. Nakikita mo kung nagkakaganito. Nakikita mo na
hindi ako napunta kala kuya. Sana masaya ka sa ganun. Kasi ito nagbubunga yung ano mo, yung gusto mo mangyari. Ito nagbubunga. So siguro tawan-tawa ka ngayon. Siguro masaya ka. Ano kaya nagawa akong mali sa'yo? Kung meron man, bakit mo ginaganito? Sana tinutuo mo na lang yung sponsor mo sa akin para hindi ganito. Nagpapaliwanag ako na hindi ko naman alam kung bakit nagkaganon. At least kahit paano totoo, di ba? Ang hirap, papaliwanag ko yung sarili ko tapos ang galing mo. Tawan-tawa ka siguro pag napanood mo tong vlog. Naapektuhan ako. Sana makatulog ka sa ginagawa mo sa akin yun, sa amin. Gusto mo ng ganito kami. Sana masaya ka. Wala na si Intoy, hindi na pumupunta sa business house. Baka hindi maglaon, wala talaga si Intoy na, wala na si Intoy. Sana masaya sa ganun. Kung gusto mo makita, wala si Intoy, sige. Masakit sa kalooban mo na nakikita kami masaya. Gusto mo na wala na ako sa business family. Ano ba gusto mo? Masaya ka dun. Sisirain mo yung isang Intoy na walang ginagawa sa'yo. Gagawin mo ang lahat para lang masira ako, para wala nang sumuporta sa akin. Gawin mo kung anong ikasasaya ng buhay mo. Gawin mo kung anong gusto mo. Sana patulugin ka ng konsensya mo. Kasi ako talaga, aminado ako, naapektuhan ako sa ginagawa mo ngayon. Gusto mo akong sirain, gusto mo akong bumalik sa dati, nagko-construction, hindi ka masaya sa ganitong ginagawa mo. Pag-vlog-vlog lang, hindi ka masaya sa ganun. Sana tinutuon mo na lang yung pinaabot mo sa akin. Nakatulong pa sana. Hindi yung ganito. Gagawan mo ako ng istorya na hindi ko naman magagawa talaga. Ang hirap ng ganun, mga business sa totoo lang. Ang hirap ng ganun. Ang tingin sa'yo ng ibang tao, ng mga nakakapanood, may pera na yan si Intoy, nakukuha may, pero ang totoo talaga, ang hirap. Pera na yan si Intoy. Nawakwak ng sponsor eh. Kung alam mo nila.
hirap ng sitwasyon na ipapaliwanag mo yung isang pagkakasala na hindi mo naman ginagawa. Ang hirap ng paliwanag yung sarili na alam mo walang magtitiwala. Wala na, sira na ako eh. Sira na talaga. Wala na. Sana masaya ka. Yung sponsor kung sino ka man. Sana itong ginagawa mo sa akin eh, talaga nakakabuti sa'yo. Hindi na sumasakit damdamin mo. Hindi na nasasaktan yung damdamin mo. Kasi hindi mo na ako nakikita sa business house. Hindi mo na ako makikita sa business family. Tatagumpay ka. Nasira mo na ako. Gawin mo kung anong gusto mo. Masaya ako nakatulong ako sa'yo. Sa pagiging masaya mo. Wala na si Entoy sa business family. Wala na. Sinira mo na ako sa nag-sponsor ko, no? At yan mga business, gusto ko lang din mga business isang paliwanagan na kapatid kong kagwang kay Stong Borlog, kay Stong papasalamat ako kasi paliwanag niya doon kanina. Si Into yung nakikita akong ganito, ganyan. Taas ang respeto ko sa kanya. Salamat sa respeto kay Stong, pero yun nga, tao lang din kasi ako eh. Pinanghihinaan din, dumaraan din sa pagsubok. At alam mo naman siguro yun, alam kong alam mo rin yun, Kristo. Kasi ikaw dumaraan din sa pagsubok. Tao ka lang din kasi. Ganun din kay Borlog. Wala eh, pasensya na. Ganito ko. Nasasaktan pa rin. Gaya ng sinabi ko, tao lang nasasaktan. At walang tao na hindi dumaraan sa pagsubok. And sana lang hindi dumating yung isang pagkakataon na kayo naman ang subukin. Halimbawa malagpasan nyo naman kaagad, hindi humantong sa ganito pa na kagaya ng sa akin. Bilib ako sa inyo, saludo ko sa inyo, kayo na. So sa akin, nagkakamali, pasensya na. Pasensya na sa akin, pero nagpapasalamat ako sa obserbasyon nyo sa akin. Nakikita nyo matatag dati,
Tapos ngayon ito ang dumaraan sa pagsubok. So, sino bang may gusto para dumaan sa ganito? Kung pwede nga lang hindi ko napagdaanan yung ganito, bakit ko tatanggapin yung ganito, di ba? Eh, wala eh. Kasi nga, ako nang exempted sa problema. Habol sa buhay. Pero kung papipiliin ako, ano tatanggap ka ng problema? Ba't ko tatanggapin? Problema yan eh. Pero dahil sa pinagkaloob sa akin, tatanggapin ko. Kasi nga, walang exempted. Kamali ako, pasensya na. Naano ko yung tiwala nyo sa akin. Pero bago magtapos yung vlog ko, mga business, isang bagay lang sinisiguro ko sa inyo. Mamatay man ako dito sa kinauupuan ko, hindi ko magagawa yun. Hindi ko gagawin yun sa taong tumulong sa akin. Ilang beses ko na ipinapaliwanag yan. Eh, hirap lang ipaliwanag ulit kasi alam ko yung iba sa inyo hindi na nagtitiwala sa akin. Nasira na ako ng sponsor, siguro masaya siya ngayon. Basta yun lang mga business. Ewan ko kung may mga susunod pang vlog kasi parang sa totoo lang ayoko na nga sana pero kailangan ko rin kasi ipaliwanag yung side ko kasi nagbatay nga lang kayo dun sa video na yun, nausgan nyo na ako eh, nawakwak na ako eh. Paano pa kaya pagka hindi ko ipaliwanag yung side ko, di ba? Basta nagtitiwala naman ako na masusolusyonan din to siguro sa ibang pagkakataon, sa tamang pagkakataon, sa tamang panahon. Pero sakit lang isipin na pati mga kapatid mong kagwang parang mawawalan na ng tiwala sa'yo. Paano pa kaya sila makikinig sa mga payo ko? Paano pa pakikinggan ni Bornok yung payo ko sa kanya? Paano pa pakikinggan ni Questong yung payo ko sa kanya? Paano pa pakikinggan ni Bay yung payo ko sa kanya? Paano pa pakikinggan ni Kabukno yung payo ko sa kanya? Wala na. Wala na makikinig sa akin. Kasi ano na lang iisipin? Papayo ka sa akin. Sarili mo hindi mo nababantayan. Sarili mo hindi mo napapayuhan. Masakit. Ganito pala pakaramdam. Sinisiraan ka. Wala ka namang kalam-alam.
Pagod. Pagod na ako mga business. Nakaya ko. Paliwanag. Sa akin lang, bahala kayo kung maniwala kayo sa akin o hindi. Nasa sa inyo yun. Kung yung naging aktasyon ko yung pagbabasihan nyo, nasa sa inyo na yan. Hindi ko kayo may pipilit. Obserbasyon yan. Basta ang sinasabi ko lang, malinis konsensya ko. Wala akong ginagawang masama. Masaya yung sponsor. Nakikita niya akong lumuluha. Mahina ako eh. Mahina. Hindi ko kinaya yung pagsubok. Pasensya na. Nagpapayo ako na pag may pagsubok kailangan harapin. Pero akong dumadaan sa pagsubok. Pero hindi ko kinakaya.